Boxing update mga tol, pag-uusapan natin lahat ng balita ngayon tungkol kay Cuadro Alas. Kagabi pa ang mga balitang ito mga tol na pinasa sa group namin. Unahin natin itong video na sinasabing pandaraya ni Casimero sa pangalawang timbangan. Ito yung timbang ni Casimero 10:30 bago ang laban. At yung paa daw niya, yung thumb ng paa, nakalapak daw dun sa sahig habang tinitimbang. So hinanap ko ulit yung video ni Casimero kung tunay na nakalapag yung daliri ng paa dun sa sahig para gumaan ng kaunti. So nakita ko dito yung isang paa ni Casimero nakaangat yung daliri, yung isa naman medyo nakaganon niya konti. So ito ang issue na binabato kay Casimero. Iba kasi dito sa camera, iba sa personal. Dapat kasi dyan may tagabantay para walang issue. Tapos na yung laban, TKO na si Sanchez, wala nang magagawa, finish na. Pagkakamali na yan ng kampo ni Saul Sanchez, bakit hindi nila binantayan yung pagtimbang? O ngayon, nagrereklamo yung mga Japanese na may pandaraya na naman daw doon. So wala na tayong magagawa dyan mga idol, finish na. Ngayon, pagdating naman sa bakbakan ni Casimero versus Naoya Inoue, nagsalita na po itong promoter ni Naoya Inoue. So shoutout kay Sir Joaquin. Nasa Japan kasi ito mga tol at siya ang nagpapasa ng mga info. Ngayon lang natin magawan ng video kasi sobrang busy. Ayan mga tol, screenshot, basahin na lang. So ayon po sa promoter ni Naoya Inoue na si Ohashi, nakalagay dyan 100% hindi na raw siya papayag na ilaban pa si Naoya Inoue kay Casimero. Kung dati raw, nasa choice pa nila si Casimero, meron pang tsansa na ilalaban si Naoya Inoue. Kaya hindi nawawalan ng pag-asa si Masayuki Ito. Kasi bilang promoter, kung mapalaban si Casimero kay Inoue, kikita din si Masayuki Ito. Kumbaga lahat ng gastos niya kay Casimero, babalik na, kikita pa na malaki. Pero ngayon mga tol, tinuldukan na ni Ohashi. Dahil daw yan sa pag-overweight ni Casimero at pagkatapos ng laban, sinabi pang wala siyang pakialam sa overweight. Wala akong pakialam kung overweight ako. Bilang isang boxing fans mga tol, syempre malulungkot din tayo kasi Pilipino tayo at gusto rin natin makita sana na makalaban ni Casimero si Inoue. Gusto pa rin natin makita na ipakita sana ni Casimero ang kanyang abilidad, ipakita ang kanyang lakas laban kay Naoya Inoue. Yun ang gusto natin makita. Binanggit din ni Ohashi tungkol kay Luis Nery. Nabigyan ng indefinite ban si Luis Nery noon. Pero bakit daw pinalaban niya kay Naoya Inoue? Kasi daw umakyat na ng division si Luis Nery at naging mandatory challenger. So dahil maganda raw ang reputasyon ni Luis Nery at umakyat na ng division, kaya ginawan ng paraan ni Ohashi. Kaya may reason din itong Japanese Boxing Commission kung bakit binalik nila si Luis Nery. Katulad din ni Casimero mga tol, isang taon lang naman yung suspension sa kanya. So after a year, pwede na ulit lumaban sa Japan. Si Luis Nery kasi matagal yun bago siya bumalik ng Japan. Hindi lang taon ang nakalipas. Meron din isang fans na nabasa ko sa Facebook. Bakit daw itong mga Japanese ang nagre-reklamo? Bakit sila daw ang nagagalit? Kasi nga mga tol, nadagdagan yung galit ng mga Japanese dahil sa sinabi ni Casimero after ng laban niya. Sinabi kasi ni Casimero sa harapan ng mga Japanese, wala siyang pakialam sa timbang. Sa mga fans ni Cuadro Alas, maaring wala lang yun, yung sinabi niyang baliwala ang timbang. Pero nasa Japan kasi, iba yung mga Japanese, iba ang mindset nila. Discipline sila eh. Okay mga tol, abang na lang po natin yung mga next update.